Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Roman Catholic na walang iba kundi si Alberto Rivera. At isang nakagigimbal na interview ang siyang lumabas sa internet at pinahayag niya kung paano daw ginawa ng Roman Catholic ang Islam. Ano nga ba ang katotohanan dito? At totoo kaya ang sinasabi ni Alberto Rivera? Babala mga kaibigan, ito lamang ay pagsasalin sa Tagalog sa interview ni Alberto Rivera na isang dating Jesuit na pare. At kung nais nyo na tignan ang buong buod ng interview na ito, ay lilink ko na lang sa baba upang mapanood ninyo ang mismong pagkakabigkas ni Alberto Rivera. Ito naman mga kaibigan ay hindi natin kinakatotohanan at hindi rin natin pinasusungalingan. Ito lamang ay nakita natin at mahalaga pa rin na do your own research. Atin itong tingnan mga kaibigan. Ito ay isang interview ni Alberto Rivera na ibinahagi niya kay Cardinal Bea. Ika pa dito sa interview, paano nilikha ng Vatican ang Islam? Ang kahindik-hindik na kwento ng isang dating Jesuit na pari na si Alberto Rivera na ibinahagi sa kanya ni Cardinal Bea habang siya ay nasa Vatican. Ayon kay Alberto Rivera, na ito ay impormasyon na nakuha ni Alberto Rivera, isang dating Jesuit na pari, pagkatapos ng kanyang pagiging Kristiyanong Protestante. Ito ay may rated X mula sa kinita ng Czech Publications. Matapos nitong mailathala ang ilang mga hindi matagumpay na pagtatangkang pagpatay sa kanya, ay bigla siyang namatay dahil sa pagkakasakit mula sa pagkakain ng lason, na ang kanyang pahayag ay hindi dapat patahimikin si Dr. Rivera. Ngunit siya ay nagsalita pa rin sa atin. Ito pa ang kanyang nasabi sa kanyang interview. Sasabihin ko sa inyo ay kung ano ang aking natutunan sa mga lihim na briefing sa Vatican noong ako isang Jesuit na pari na nasa ilalim ng sumpa at pag-aanunsyo ng isang Jesuit Cardinal na ang pangalang Augustine Bea ay pinakita sa amin kung gaano kahigpit na pinapangarap ng mga Romanong Katoliko ang Jerusalem noong katapusan ng ikatlong siglo dahil sa kanyang relihiyosong kasaysayan at estrahikong lokasyon. Itinuturing na napakahalagang kayamanan ang banal na lungsod at kinakailangan pang isakatuparan ang kanyang plano upang gawing Roman Catholic City ang Jerusalem. Ang malaking dinagamit na yaman ng tao na maaring gumawa ng gawain ito ay ang mga anak ni Ismael. Ang mga Port Arabs ay naging biktima ng isa sa mga pinakamatalinong plano na kailanman inimbento ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Ang mga unang Kristiyano ay naglakbay sa buong lugar na may kasamang ebanghelyo at pagtatapat ng mga maliliit na simbahan, ngunit hinarap nila ang malupit na pagtutol mula sa mga Hudyo at pamahalang Romano na pinauusig ang mga mananampalataya kay Kristo upang pigilan ang kanilang paglaganap, ngunit nagrebelyon ang mga Hudyo laban sa Roma noong 70 AD. Ang mga hukbong Romano sa ilalim ng pangkalatang Titus ay winasak ang Jerusalem at sinira ang malaking templo ng mga Hudyo na siyang puso ng kanilang pagsamba bilang pagtupad sa hula ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24. Sa kinalalagyan ngayon kung saan ay matatagpuan ang templo noon, naroon ang Dome of the Rock Mosque bilang pangalawang pinakabanal na lugar ng Islam. Malalakas na pagbabago ang humampas sa hangin, ang katiwalian, apathy, kasakiman, kalupitan, pagkakasira at pag-aaklas ay unti-unting sumisira sa Romanong Imperyo at ito'y handa ng bumagsak. Walang kabuluhan ang pag-uusig sa mga Kristiyano dahil patuloy silang nag-aalay ng kanilang mga buhay para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging paraan na maisip ni Satanas upang pigilan ang pag-usbong na ito ay ang lumikha ng isang peking relihiyong Kristiyano upang wasakin ang gawa ng Diyos. Ang solusyon ay nasa Roma. Ang relihiyon ay nagmula sa sinaunang Babilonya at kailangan lamang ito ng facelift. Hindi ito naganap agad, ngunit nagsimula ito sa mga sulatin ng mga unang mga ama ng simbahan. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga sulatin na nabuo ang isang bagong relihiyon. Ang imahe ni Jupiter sa Roma ay sa huli ay tinawag na Saint Peter.
at ang imahe ni Venus ay binago bilang Birheng Maria. Ang lugar na pinili para sa kanyang punong tanggapan ay nasa isa sa 7 mga burol na tinatawag na Vaticanus. Ang lugar ng Diving Serpent kung saan matatagpuan ang relihiyon na tinatawag na Roman Catholicism. Tinawag itong Mystery Babylon the Great, ang ina ng mga patutot at mga karumaldumal sa lupa na binabanggit sa Revelation chapter 17 verse 5. Siya ay tinaguyod upang hadlangan ang ebanghelyo, papatayin ang mananampalataya kay Kristo, itatag ang mga relihiyon, gumawa ng digmaan at lasingin ang mga bansa sa alak ng kanyang pag-iapid, tulad ng makikita natin. Ika pa ni Alberto Rivera, 3 pangunahing relihiyon ay may isang bagay na pareho. Bawat isa ay may banal na lugar kung saan hinahanap ang gabay. Ang Roman Catholicism ay tumitingin sa Vatican bilang pananalungsod. Ang mga Hudyo ay tumitingin sa pader ng hiyawan sa Jerusalem at ang mga Muslim ay tumitingin sa Mecca bilang kanilang pananalungsod. Bawat grupo ay naniniwala na natatanggap nila ang iba't ibang uri ng mga pagpapala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay para sa pagbisita sa kanilang banal na lugar sa simula. Ang mga bisita ay nagdadala ng mga regalo sa bahay ng Diyos at ang mga tagapag-alaga ng Kaaba ay magalang na tumatanggap. Ang ilan ay nagdala ng kanilang mga idolo at upang hindi sila makasakit ng mga tao. Ang mga idolo ay nilagay sa loob ng simbahan. Sinasabing tinuturing ng mga Hudyo ang Kaaba bilang isang huwarang tabernakulo ng Panginoon na may pagkagalang hanggang sa ito'y magkaroon ng mga idolo at sa isang tribo na nag-aawayan tungkol sa isang bukal na Zamzam na wala ang kayamanan ng Kaaba. At ang mga alay na ibinigay ng mga pilgrims ay inihulog sa bukal at naging puno ng buhangin. Ito ay nawala ng maraming taon, ngunit may mga talaan na nagpakita kay Al-Matobi kung saan maaari itong mahanap at ang kanyang kayamanan ay naging bayani ng Mecca. At ito ay tinakda na maging lolo ni Muhammad bago ito naging obispo, na ang pangalan niya ay si Agustin, sa Hilagang Aprika at nagtagumpay sa pagkakaroon ng mga Arabo na naging Roman Catholic, kabilang ang mga buong tribo. Sa mga Arabong converts na ito ng Katolisismo, nakabuo ang konsepto ng paghahanap ng isang Arabong propeta. Ang ama ni Muhammad ay namatay dahil sa karamdaman at ang mga anak ng mga dakilang pamilyang Arabo sa mga puok tulad ng Mecca ay isinilang at inialay sa ilalim ng tribo ng mga Bodiun para sa kanilang pagsasanay at upang maiwasan ang mga salot sa mga lungsod pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina at lolo. Si Muhammad ay kasama ng kanyang tiyo nang malaman ng isang Roman Catholic na monghe ang kanyang pagkakilanlan at sinabi, "Kunin mo ang kapatid na anak ng iyong kapatid at bumalik sa kanyang bansa at ingatan mo siya laban sa mga Hudyo sapagkat ito ay sa Diyos. Kung makikita nila siya at malalaman ang tungkol sa kanya, na alam ko, isasakdan nila siya ng masama. May malalaking bagay na naghihintay para sa kapatid na anak ng iyong kapatid na lalaki." Ang Roman Catholic na monghe ay nagpabulaan ng mga pag-uusig ng mga Hudyo sa mga kamay ng mga tagasunod ni Muhammad. Ang Vatican ay desperadong nais makuha ang Jerusalem dahil sa kanyang relihiyosong kalagahan, ngunit nablak ng mga Hudyo ang isa pang problema, na ang tunay na Kristiyano sa Hilagang Aprika na nagpapalaganap ng ebanghelyo ay lumalakas, at ito ang Roman Catholicism sa kapangyarihan nito. Ngunit hindi ito makapagtiis sa pagtutol. Kailangang lumika ang Vatican ng isang sandata upang puksain ang parehong mga Hudyo at mga tunay na Kristiyanong mananampalataya na tumatanggi na tanggapin ang turo ng Roman Catholicism na tinitignan ang Hilagang Aprika. Nakita nila ang mga Arabong masa bilang isang pinagkukunan ng tao na maaring gamitin sa kanilang maruming gawain. Ang ilang mga Arabo ay naging Roman Catholic at maaring gamitin sa pag-uulat ng impormasyon sa mga lider sa Roma. Ang iba ay ginamit sa isang underground spy network upang isagawa ang master plan ng Roma na kontrolin ang malaking masa ng mga Arabo na hindi tinanggap ang Katolisismo ng Saint Agustin, na siya ay sumulpot sa eksena. Alam na niya kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang kanyang monasteryo ay naging basihan para hanapin at sirain ang mga manuskripto ng Biblia na pag-aari ng tunay na mga Kristiyano. Nais ng Vatican na lumikha ng isang Mesiyas para sa mga Arabo,
Isang tao na maaaring itaguyod bilang isang dakilang lider, isang lalaki na may karisma na maaari nilang sanayin at sa huli, isaalang-alang ang lahat ng mga hindi katoliko ng mga Arabo sa kanya. Lumikha ng isang makapangyarang hukbo na sa huli ay mag-aagaw ng Jerusalem para sa Papa sa Vatican. Ibinahagi ni Cardinal Bea ang kwento na ito, isang mayamang Arabian lady na tapat na tagasunod ng Papa na siya ay naglaro ng napakahalagang papel sa drama na ito. Siya ay isang babaeng balo ng pangalan niya ay Kaha o Kaja. Ibinigay niya ang kanyang yaman sa simbahan at nagretiro sa isang kumbento, ngunit ibinigay sa kanya ang isang misyon. Dapat niyang hanapin ang isang matalinong kabataang lalaki na maaring gamitin ng Vatican upang lumikha ng bagong reliyon at maging Mesiyas para sa mga anak ni Ismael. May pinsan si Kaja na ang pangalan ay Burikwa, isang tapat na Roman Catholic, at inilagay ng Vatican sa isang mahalagang papel bilang tagapayo ni Muhammad. Siya ay may malaking impluwensya kay Muhammad. Nagpadala ng mga guro kay Muhammad at siya ay dumaan sa masusing pagsasanay. Ika pa ni Alberto Rivera, nag-aral si Muhammad na mga gawa ni St. Augustine na naghanda sa kanya para sa kanyang malalaking tungkulin. Ang Vatican ay naglagay ng mga Katolikong Arabo sa buong hilagang Afrika upang ikalat ang kwento ng isang dakilang lider na magmumula sa mga tao at maging hinirang ng kanilang Diyos habang inihanda si Muhammad. Siya ay tinuruan na ang kanyang mga kaaway ay ang mga Hudyo at ang tanging tunay na mga Kristiyano ay mga Roman Catholic. Itinuro sa kanya ang iba pang nagtatawag sa kanilang mga sarili na Kristiyano na sila ay masasama, impostor at dapat silang wasakin. Maraming mga Muslim ang naniniwala na ito ay tama. Si Muhammad ay nagsimulang tumanggap ng mga divine revelation at ang pinsan niyang Catholic na si Burikwa ay tumulong sa pagpapaliwanag sa mga ito. Mula rito ay nagmula ang Quran noong ika-5 taon ng misyon ni Muhammad. Dumating ang mga pag-uusig laban sa kanyang mga tagasunod dahil tumanggi silang sumamba sa mga idolo sa Kaaba. Inutusan daw ni Muhammad ang ilan sa kanila na magtago sa obsidian o negus at tinanggap sila ng Roman Catholic na hari dahil ang mga pananaw ni Muhammad tungkol sa Birheng Maria ay sobrang malapit sa Roman Catholic doctrine. Tinanggap ang mga ito ng mga Muslim na proteksyon mula sa mga hari ng Katoliko. Dahil sa mga palabas ni Muhammad, inakay ni Muhammad ang Mecca at nilinis ang Kaaba ng mga dayuhan. Naghahanapit ang kasaysayan bago ang pagkabuo ng Islam. Ang mga Sabian sa Arabia ay sumasamba sa mga moon god na kasal kay Sun God. Nagkaanak sila ng 3 mga Diyosa na sinasamba sa buong Arab world bilang mga anak ni Allah, isang idol na nahukay sa Easter at Palestine noong 1950s ay nagpapakita kay Allah na nakaupo sa trono na may kresyente na buwan sa kanyang dibdib. Sinabi ni Muhammad na mayroon siyang pangitain mula kay Allah at sinabihan siya na ikaw ay ang sugo ng Allah. At dito nagsimula ang kanyang karera bilang isang propeta at siya raw ay tumanggap ng maraming mensahe. At ito mga kaibigan ang unang part ng interview ni Alberto Rivera na isang dating Jesuit priest na tumalikod sa pananampalatayang Roman Catholic. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang patungkol dito? Totoo kaya ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Ngunit ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang tunay na katotohanan ay makikita lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay na Diyos at sa Kanya lamang tayo tumingin sapagkat siya ang buong katotohanan. Kaya naman binabanggit sa 1:14 verse 13 to 14, ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang malulhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, na nawa hingin natin sa Kanya ang buong katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, nawa po ay bigyan kami ng buong katotohanan upang sa ganun Panginoon na hindi kami malito at makita po namin Panginoon ang plano po ninyo para sa amin. Bigyan kami Panginoon ng iyo pong wisdom upang malaman kung ano po ang nais po ninyo para sa aming buhay. Salamat Panginoon
at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay ang samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.